My boxing match is December. I don't know. 3 people. Pagitaan, papilian. There's a 3 choice. Japanese, Mexican, and American. American. Magandang araw. General Casimero, 3 lahi ang pinagpipilian makalaban sa Disyembre. Amerikanong si Figueroa nangunguna sa listahan. Handa na muling magpakitang gilas sa ibabaw ng ring ang dating 3-Division World Champion na si Janriel Cuadro-Alas Casimero ngayong darating na Disyembre sa isang kamakailang live broadcast kasama ang kanyang girlfriend na si Isabel Esmero Ando. Ibinunyag ni Casimero na may 3 lahi silang pinagpipilian para sa kanyang susunod na laban, isang Japanese, Mexican o American. Mga posibleng makatapat sa ring, malamang na ang mga tinutukoy na Casimero ay ang mga nalalapit na bakbakan na inorganisa ng kanyang promoter na si Koki Kameda ng Kameda Promotions. Super Bantamweight Division sa darating na Setyembre 23 sa Japan. Magharap sina Japanese Kyonosuke Kameda at Mexican Sebastian Hernandez. Ang sinumang mananalo sa labang ito ay isa sa mga pangunahing opsyon na makakatapat ni Casimero sa Disyembre. Featherweight Division, isa pang malaking opsyon para sa kampo ni Casimero ay ang bakbakan sa pagitan ni na Japanese Tomoki Kameda at ng kasalukuyang WBA Featherweight Champion na si Brandon Figueroa na isang Amerikano. Dahil dito, nakadepende pa sa magiging resulta ng dalawang crucial na labang ito kung saang division, super bantamweight man o featherweight at kung sino ang pinal na mga kalaban ng Pinoy boxer. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit wala pang opisyal na anunsyo ang kanyang kampo sa ngayon. Siguradong may laban at alagang Kameda itong si Casimero. Sa kabila ng paghihintay sa pinal na kalaban, tiyak at kumpirmado na ng buong kampo ni Casimero na tuloy ang kanyang laban ngayong Disyembre. Sa edad na 37 years old, kitang-kita ang patuloy na pag-alaga sa kanya ni Koki Kameda upang hindi manatiling bakante. Matatanda ang ipinangako ng Kameda Promotions na tutulungan nilang maging 4 Division at maging 5 Division World Champion si Cuadro-Alas. Gayunpaman, kinakailangan ding gampanan ni Casimero ang kanyang tungkulin na manalo sa bawat laban upang manatiling malinis at mabilis ang kanyang daan patungo sa korona. Daan patungo sa pangarap na laban kay Naoya Inoue. Isang malaking bonus para sa kampo ni Casimero ang payag ng Japanese superstar na si Naoya Monster Inoue na hindi siya natatakot labanan ng Pinoy fighter. Ayon kay Inoue, handa siyang makipagpalitan ng mukha kay Casimero basta't magpatuloy lang ang panalo nito at muling makasungkit ng world title belt. Pinaniniwalaang ang pinakamabilis na ruta para makakuha ng corona si Casimero ay kung mananalo ang Amerikanong si Brandon Figueroa laban kay Tomoki Kameda. Kapag nangyari ito, si Cuadro-Alas ang susunod na isasalang ng Kameda Promotions para agawin ang WBA Featherweight belt kay Figueroa. Ang pagkuha ng world title sa featherweight ang pangunahing alas ng Kameda Promotions. Isang mabisang pang-bait para sa tuluyang pag-akyat ni Inoue sa nasabing division kung saan target agad ang huli ang makipaglaban para sa isang world title itong si Janriel Cuadro-Alas Casimero. Magandang araw. Promoter ni Casimero na si Koki Kameda inilatag ang daan para sa Casimero vs Figueroa WBA Featherweight title fight sa Japan mula Disyembre. Umiinit na naman ang mundo ng boxing para sa mga Pilipinong tagahanga matapos maiulat ang malaking hakbang na ginagawa ni Koki Kameda at ng kanyang kampo upang maikasa ang isang explosive match. Janriel Casimero laban kay Brandon Figueroa para sa WBA Featherweight Championship. Matagal nang inaabangan ng boxing fans ang susunod na malaking hamon para kay Casimero sa mas mataas na timbang at ayon sa mga bagong balita, target na idaos ang bakbakang ito sa Disyembre sa Japan. Pumayag na si Brandon Figueroa. Ayon sa mga huling ulat, official nang pumayag ang kasalukuyang kampiyon na si Brandon Figueroa na idepensa ang kanyang WBA Featherweight title laban kay Casimero. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagpayag: mataas na offer mula kay Koki Kameda. Hindi tinanggihan ni Figueroa ang napakalaking purse at fight offer na inihain ni Koki Kameda sa ilalim ng Kameda Promotions. Katanyagan sa Japan at malaking pera. Batid ni Figueroa na napakasikat ni Casimero sa Japan. Nais din niyang magpakilala sa Japanese boxing market dahil alam niyang napakalaki ng kita at premyo roon para sa mga lower weight division. Exciting na matchup at parehong may Luis Neri factor. Inihayag ni Figueroa na magiging napaka-exciting ng kanilang laban
dahil pareho nilang pinatumba at ninakaut ang sikat na Mexican fighter na si Luis Neri. Isang bagay na nagbibigay ng matinding anggulo ng kanilang salpukan. Swak naman si Figueroa para maging world champion muli si Casimero. Swak kay Casimero ang estilong dikitan at hindi umatras na si Figueroa. Napakaganda ng matchup na ito para kay Casimero dahil si Figueroa ay kilala sa pakikipaglaban ng dikitan at walang urungan. Hindi siya ang tipong tumatakbo sa ring na pabor sa counter punching at matinding knockout power ng Pinoy fighter. Ang pagakyat sa featherweight laban sa isang kampiyong tulad ni Figueroa ngayong Disyembre ang magiging pinakamabilis na daan para muling makahawak ng world title belt sa Casimero at mapatunayan ang kanyang kalibre bilang multi-division champion. Nakataya ang prestiyosong belt na mag-aangat sa magwawagi sa tuktok ng featherweight division. Magandang araw. Sebastian Hernandez nagpadala ng matinding babala kay Janriel Casimero sa pamamagitan ng isang explosive knockout. Isang malinaw at matinding mensahe ang ipinadala ng Mexican fighter na si Sebastian Hernandez para sa ating Pinoy champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ito ay matapos niyang bugbugin at tapusin sa loob lamang ng second round ang kanyang nakalabang si Jose Lopez. Hindi lang basta panalo ang itinala ni Hernandez dahil binasag pa niya ang ilong ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang malakas na kombinasyon. Kumbaga sa palakasan, tila sinasabi ni Hernandez na ito mismo ang sasapitin na Casimero kapag nagharap sila sa ibabaw ng ring sa darating na Disyembre. Pero bago maganap ang Casimero versus Hernandez ay babanggain muna ni Hernandez ang Kameda Promotions. Bago formal na maganap ang inaabang bakbakan sa Disyembre, may malaking pagsubok muna na kakaharapin si Hernandez. Nakatakda siyang lumaban ngayong Setyembre 23 sa Japan laban kay Kyonosuke Kameda na pinsan ni Koki Kameda na promoter ni Casimero. Matatanda ang mabilis ang kumpiyansa ni Hernandez dahil siya mismo ang gumawa ng paraan at nakipag-usap kay Koki Kameda para makuha si Casimero. Ngunit hindi ito agad ibinigay ng promoter. Kailangan muna niyang daanan at talunin ang pinsan nitong si Kyonosuke. Lumalabas na napakalaki talaga ng tiwala sa sarili ni Hernandez dahil kahit bago pa man ikasang laban niya kay Kyonosuke, kumpiyansa na siyang mananalo siya sa katatapos lang niyang laban kay Lopez. Kaya gustong makalaban ni Hernandez itong si Casimero. Gusto niyang ipagiganti ang kanyang kababayan na si Luis Neri. Hindi lang usaping parangal o karera ang dahilan kung bakit gustong gusto ni Hernandez na makasagupa si Cuadro Alas. May malalim itong personal na dahilan. Gusto niyang ipagiganti ang kanyang kababayan si Luis Neri na pinatumba ni Casimero ng 6 na beses bago tuluyang na-knockout. Lumalabas na nabastos at nagalit ang maraming Mexicano kabilang na si Hernandez sa ipinakitang asal ni Casimero sa laban na yon kung saan nag-gesture pa ang Pinoy ng gilit leeg habang dinidila ng nakatumbang si Neri. Subok sa bakbakan, si Hernandez ang bumugbog at nagpamaga sa mata ni Nakatani. Hindi rin basta-basta ang kakayahan nitong si Hernandez, siya mismo ang nakatunggali ng Japanese superstar na si Junto Nakatani sa isang napakatinding bakbakan. Sa laban na yon, binugbog at pinamaga ng gusto ni Hernandez ang mata ni Nakatani. Bagamat natalo siya sa pamamagitan ng desisyon, marami sa mga tagahanga at nakapanood ang naniniwalang siya dapat ang itinanghal na panalo noon, maski si Hernandez mismo ay nananatiling nang gigit na siyang tunay na nagwagi sa bakbakan na yun. Kilala si Hernandez bilang isang napakasipag na boxer, walang alam na atrasan, laging pasulong, gustong nakadikit at mahilig sa palitan ng suntok sa loob ng ring. Kaya inaabangan ang tagisan ng dalawang knockout artist na si Casimero at Hernandez. Ang ganitong kalibre at estilo ng pagkikipaglaban ay eksaktong swak sa panlasa ni Casimero na kilalang palaban sa mga slugger at marami ng napabagsak na Mexican fighters sa kanyang karera. Dahil parehong knockout artist at walang takot makipagpalitan ng bomba, inaasahang magiging punong-puno na aksyon, tensyon at emosyon ang gitgitang laban ni Sebastian Hernandez at Janriel Casimero sa Disyembre sa Japan.